Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 461. Jeremy, ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagpasok sa Dragon Sect at pananakit sa ating mga tao? Matapang na tanong ni Spencer kay Jeremy. Ngumiti si Jeremy at ang dalawang Cloud Sea Sect Masters. Tumingin siya kay Spencer na parang clown. Ngumisi si Jeremy. Sekta ng Dragon. Napakagandang pangalan. Ito ay isang bagong pangalan na naisip ninyong lahat pagkatapos bumuo ng alyansa. Oo, ito ang bagong pangalan na pinili ng ating Panginoong Dragon para sa sekta pagkatapos ng 22 sekta mula sa gitnang rehiyon at ang Oakhaven ay bumuo ng isang alyansa. Sinadya ni Spencer sa malakas na boses. May tiwala siya dahil kasama niya ang 22 sekta. Tiningnan ni Jeremy ang bagong-bagong plaka sa tarangkahan ng Dragon Sect, na may nakasulat na Dragon Sect sa maliwanag at gintong kulay. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang plaque na ito ay napakabago, at ang mga salitang Dragon Sect ay nakasulat sa isang napakakahanga-hanga paraan. Sa kasamaang palad, ang plaque na ito ay madudurog at madudurog sa lupa ngayon. Ang Dragon Sect ay malapit ng maging Gates of Hell na nagil-ilibing sa lahat ng iyong mga sekta. Huwag kang magsalita ng malaki, Jeremy. Ang Dragon Sect ay iiral sa loob ng 10,000 taon, at ito ay tiyak na dadalhin at maghahari sa Clouds Sect, sagot ni Spencer. Napaatras si Jeremy at tumawa. Sa loob ng 10,000 taon maghari sa Clouds Sect. Nakakatuwa. Tapos biglang naging matalim yung mata niya. Tumingin siya kay Spencer at sinabing, itanong mo sa kalokohan mong si Lord Dragon na lumabas. Gusto kong yumuko siya sa akin at humingi ng tawad. At ang aking apo, si Zack, ay napahiya dito ilang araw na ang nakalipas. Kung mabalian mo ang iyong mga braso, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, kayong mga mandurumog ay magdadala lamang ng inyong sariling pagkawasak. Napuno ng galit ang lahat ng mga head at vice head. Ito ay dahil hindi sila sineseryoso ni Jeremy. Ininsulto niya ang mga ito at lubos na nagalit. Sa galit sa kanyang mga mata, si Spencer ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Jeremy. Jeremy, si Lord Dragon ay hindi isang taong makikilala mo. Kalooban. Para naman sa apo mo, pumunta siya sa Dragon Tiger Hall para manggulo at hiyain ang sarili noong araw na iyon. Gusto mo bang putulin natin ang mga braso natin at humingi ng tawad? Huwag mo nang isipin iyon. Nang marinig ito ni Jeremy ay mas lalong lumamig ang ngiti sa kanyang mukha. Sige, hahayaan ko na kayong mamatay dahil hiniling ninyo ito. Pagkatapos nito, tumingin si Jeremy sa pangatlong elder at pang-apat na elder at sinabing, Simon, Morgan, pinatay mo ang mga mangmang na ito. Sina Simon at Morgan, ay ikinulong ang kanilang mga kamao kay Jeremy at sumagot, Oo, Siri. Kabanata 462. Kasabay nito, sumigaw din si Spencer kina Victor, Troy, at sa iba pang mga head at vice head, lahat, makipag-away tayo sa kanila. Sa kamatayan. Labas tayo lahat. Ang lahat ng mga ulo at vice head ay agad na nag-ikil ng sabay-sabay. Atake. Sa gitna ng mga sigawan, ang lahat ng mga head at vice head ay sunod-sunod na sumabog ng kanilang panloob na mana, na umaatake kina Jeremy, Simon, at Morgan. Sa harap ng mga pag-atake ng mahigit 20 ulo, malamig lamang nanginisya ni Jeremy. Tumingin si Jeremy sa dalawang presbyter at sinabing, lahat kayo, atake. Tandaan, huwag silang patayin sa sandaling umatake ka. Gusto ko silang maging kalahating patay. Hulihin sila at gawin silang mga asong tagapagbantay ng ating Cloud Sea Sect. Isang matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ng dalawang presbyter. Sinabi nila kay Jeremy, Opo, sir. Nang matapos siyang magsalita ay mabilis na umatake ang dalawang presbyter. Ang mga pinuno at vice head ng Dragon Sect at ang dalawang presbyter ng Cloud Sea Sect ay mahigpit na naglalaban. Umakyat sa langit ang mga hiyawan at dagandong. Ang panloob na mana na bumulwak mula sa magkabilang panig ay parang isang marahas na bagyo, na nagdulot ng malakas na putok na kapanapanabik. Sa plaza, libu-libong apprentice masters ng Dragon Sith ang lahat ay napabuntong hininga at pinanood ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig ng hindi kumukurap.
Mula sa simula hanggang sa wakas, si Zack ay nagsuot ng mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Tila tiwala siya na hindi magpapatalo ang dalawang presbyter mula sa kanyang sekta. Bang! 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 Sa oras na ito, tumindi ang tunog ng mga hampas ng palad. Sunod-sunod na hiyawan. Ang mga palad ng dalawang presbyter ng Cloudsea sect ay kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, pinalipad nila ang mga ulo at pangalawang pinuno ng Dragon Sect. Ang mga tao ng Dragon Sect ay pinadala ng sunod-sunod na paglipad at nahulog sa plaza. Lahat sila ay nagluwa ng isang malaking bibig ng dugo, habang ang kanilang mga mukha ay mapatla, puno ng sakit. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay malubhang nasugatan ng dalawang presbyter ng Cloudsea Sect. Lahat ng apprentice masters ng Dragon Sect ay nagulat nang makita nila na ang mga pinuno ng Dragon Sect ay nasugatan at nagsusuka ng dugo. Dose-dosenang mga apprentice masters ng Dragon Sect ang agad na sumugod upang tulungan ang malubhang nasugatan na mga pinuno. Si Spencer at ang iba pang mga ulo ay tumingin sa dalawang presbyter ng Cloudsea Sect na may ayaw sa kanilang mga mata. Matapos talunin ang lahat ng mga ulo, tumayo sina Simon at Morgan sa gitna ng plaza, na napapalibutan ng umaalon na panloob na mana. Naglabas sila ng isang napakalakas na aura. Naisip ni Spencer at ng iba pa na kung magsanib puwersa sila, makakalaban nila ang dalawang presbyter ng Cloudsea Sect. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpapalitan ng suntok, natuklasan nila kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Kabanata 463. Sa harap ng lakas ng dalawang presbyter na ito at ng mga first-class na martialists ng Cloudsea Sect, ang lakas ng kanilang top-tier martialists at first-rate martialists ay hindi dapat banggitin. Ang kanilang mga pagsisikap ay ganap na walang silbi. Ito ay walang alinlangan na isang malaking dagok kay Spencer at sa iba pa. Ang dahilan kung bakit sila bumuo ng isang alyansa ay napakiramdam nila sa paggawa nito, nagkaroon sila ng pagkakataon na talunin ang Cloudsea Sect. Kung kaya nilang talunin ang Cloudsea Sect, hindi na sila masusupol ng Cloudsea Sect. Gayunpaman, malinaw na nabigo sila. Malapit nang bumagsak ang kanilang alyansa. Kaya, hindi lamang sila nakaramdam ng kirot mula sa kanilang mga pinsala, ngunit nakakaramdam din sila ng higit pang sakit sa kanilang mga puso. Well, nasaksihan mo na rin sa wakas ang lakas ng iyong angkan. Napakadaling pumatay ng mga langgam na tulad mo. Malamig na sabi ni Jeremy. Tumingin siya kay Spencer at sa iba ng matalim na tingin at sinabing, ngayon bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo ang treasure map at hilingin sa iyong Panginoong Dragon na lumabas para mamatay. Gayon din, buwagin kaagad ang iyong alyansa, at kaya ko. Iligtas ang iyong buhay. Ang mga mata ni Spencer at ng iba ay kumislap ng puot. Ang mapa ng kayamanan. Oo naman, ang pinakalayunin ng Cloudsea Sect ay makuha ang treasure map. Sabi ni Spencer na may mga mata na hindi sumusuko, Jeremy, kahit mamatay tayo, hindi mo makukuha ang treasure map, at kung mamatay tayo, ipaghihiganti tayo ni Lord Dragon. Hintayin mo na lang ang nakakabaliw na paghihiganti ni Lord Dragon. Sa pamamagitan nito, tiningnan ni Spencer ang lahat ng pinuno at lahat ng apprentice masters ng Dragon Sect at malakas na sinabi, lahat ng vice heads, at lahat ng tao ng Dragon Sect, sama-sama nating labanan ang Cloudsea Sect. Ang ating Dragon Sect ay hindi matatalo. Patayin natin sila. Sa sandaling sumigaw si Spencer, si Troy, Tom, Victor, at ang iba pang mga ulo ay tuwang-tuwa at hindi natatakot sa kamatayan. Kahit libu-libong apprentice masters ng Dragon Sect ay napalakas din ang kanilang espiritu, at ang kanilang moral ay tumaas. Atake. Sa sandaling iyon, lahat ng head at vice head, na nagtitiis sa kanilang sakit, pati na rin ang mga apprentice masters ng Dragon Sect ay sumugod upang salakayin si Jeremy at ang iba pa mula sa Cloudsea Sect. Kabanata 464. Ang bawat isa mula sa Dragon Sect ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake tulad ng isang mabangis na hayop, itinutok sila kay Jeremy at sa kanyang mga kasama. Si Jeremy ay mukhang kalmado, at ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Biglang nagmukhang mabangis sina Simon at Morgan at umungol.
Malakas na nagtama ang kanilang mga palad, na nagpakawala ng marahas na pag-agos ng panloob na mana tulad ng isang bagyo. Ang kanilang pag-atake ay tinangay ang mga Dragon Sect Masters na papalapit. Sunod-sunod na master ng Dragon Sect ang lumipad sa hangin na parang mga dahon sa gitna ng bagyo. Sa ilalim ng pananalasa ng malakas na bagyong ito, mahigit 100 Dragon Sect Masters ang pinalipad. Maging ang mga pinuno at vice head ng Dragon Sect ay inatake ng marahas na kapangyarihan ng 2 presbyter ng Cloud Sea. Ang sekta. Lahat sila ay tumigil sa paggalaw at hindi na makahakbang pasulong. Ang presyon ng mabigat na alon ng hangin ay dumiin pababa sa kanila hanggang sa puntong halos hindi na sila makahinga. Pulang-pula na ang mukha nila na para silang duguan. Hindi naging madali para sa kanila na malampasan ang malakas na bagyo. Sa plaza, mahigit 100 master ng Dragon Sect ang natangay ng bagyo at nahulog sa lupa. Nakahiga sila sa lupa, humahagulgol sa sakit. Wala ni isa sa kanila ang nakatayo. Ang lahat ng natitirang mga master ng Dragon Sect ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha nang makita nila ang kanilang mga nasugatang kasamahan na umuungol sa lupa. Sa loob ng ilang oras, tila nag-aalangan sila at hindi nang ahas na sumulong. Ang mga pinuno at vice head ng Dragon Sect ay nagpakita rin ng hindi pagpayag sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na kahit na may higit sa 1,000 ng kanilang mga tao na umatake, sila ay masusugpo sa pamamagitan lamang ng nakakagulat na panloob na mana ng 2 presbyter ng Cloud Sea Sect. Hindi sinasabi na ang panalo sa dami ay hindi nangangahulugang magpapalakas sa kanila. Dahil sa lakas ng 2 Cloud Sea Sect presbyter, na mga first-class martialists, naging vulnerable ang mga pag-atake na inilunsad ng libu-libong Dragon Sect Masters. Gusto ng isang motley crew na lumaban sa Cloud Sea Sect. Nililigawan mo lang si kamatayan. Ngumisi si Jeremy habang nakatingin sa takot at nag-aalangan na master ng Dragon Sect. Pagkatapos, tumingin si Jeremy sa 12-dosenang mga first-rate na martialists sa paligid niya at nagutos, lahat ng first-rate martialists, makinig kayo. Tulungan ang 2 presbyter na tapusin ang lahat ng nakaligtas sa Dragon Sect. Lahat ng sumasalungat sa Cloud Sea Sect ay dapat mamatay. Oo, sir. Ang mga first-rate martialists ng Cloud Sea Sect ay sabay-sabay na sumagot. Pagkatapos, sumugod ang mga martialists sa bilis ng liwanag at inatake ang mga master ng Dragon Sect sa kabilang panig ng parisukat. Kabanata 465. Kapag sila burst out powerful internal muna. Bagaman ang kanilang pag-atake ay hindi nakakatakot gaya ng sa mga presbyter, ang aura ay kahanga-hanga ng higit sa 10 first-rate na martialists ang sabay-sabay na umatake. Ang kanilang walang limitasyong layunin ng pagpatay ay pinigilan ng mga master ng Dragon Sect. Matapos ang unang rate martialists na inilunsad ang kanilang mga pag-atake, ang 2 presbyter ng Cloud Sea Sect ay sumunod. Naging matalim ang mga titig ng mga ulo at vice head ng Dragon Sect. Ayaw nilang matalo sa Cloud Sea Sect. Gayunpaman, alam nila na ang Dragon Sect ay hindi katugma sa Cloud Sea Sect. 2 presbyter, na mga first-class martialists ang nagpawala ng kakayahan sa libu-libong mga master ng Dragon Sect. Upang ipagtanggol. Sa pagdaragdag ng pag-atake ng 12-dosenang mga first-rate na martialists, kahit na ang mga master ng Dragon Sect ay lumaban, hindi sila makatakas sa kapalaran na mapatay. Naramdaman ng mga tao ng Dragon Sect na papalapit na sa kanila ang kamatayan. Sa harap ng kamatayan, ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ngunit pati na rin ang determinasyon na lumaban hanggang kamatayan. Dumagundong. Pati ang hangin ay nanginginig. Ang 2 presbyter at 12-dosenang mga first-rate na martialists ay sumalakay, at ang kanilang momentum ay nakakasira ng lupa. Ang libu-libong tao sa Dragon Sect ay handang mamatay sa huling labanan. Kahit na para sa kapakanan ng kanilang huling dignidad, lalaban sila hanggang kamatayan. Ang mga master ng Cloud Sea Sect ay ilang metro lamang ang layo mula sa mga master ng Dragon Sect. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa hangin. Huwag kang mayabang, Cloud Sea Sect. How dare you offend the Dragon Sect ng ganito? Isang dumadagandong na boses ang umalangaw sa hangin.
Ang mga tao ng Cloud Sea Sect ay biglang naramdaman na parang sumabog ang kulog sa kanilang mga tainga. Nagring ang eardrums nila at parang masakit ang mukha nila. Ang 2 presbyter at 12 ng mga first-rate na martialists ay biglang tumigil at tumingala sa langit. Sa kawalan ng higit sa 10 metro ang taas, isang lalaking nakaitim na may pilak na maskara ang nakatayo sa hangin, at ang mga alon ng hangin ay umaagos sa kanyang katawan. Para siyang Diyos na walang limitasyong aura na bumalot sa buong espasyo. Lahat. Nang makita ang lalaking nakaitim na nakapilak na nakamaskara, lahat ng tao sa Dragon Sect, kasama sina Spencer, Victor, ang mga Vice Head, at ang mga Apprentice Master, ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Dahil ang nakapilak na lalaking nakamaskara sa itim ay si Lord Dragon, Black Eagle, at ang pinuno ng Dragon Sect. Ito ang unang pagkakataon para sa maraming Apprentice Masters ng iba pang mga sekta sa Dragon Roost na unang makita si Lord Dragon. Oras. Kabanata 466. Ngunit matagal na nilang narinig mula sa mga nasa sekta na nakakita sa Panginoong Dragon na mayroong lahat ng uri ng mga alamat tungkol sa Panginoong Dragon. Si Lord Dragon. Bumalik na si Lord Dragon. Nakaligtas na tayo. Mananalo ang Dragon Sect. Nang makita si Jeric, maraming master ng Dragon Sect ang tuwang-tuwa. Ang 2 Clouds Sect presbyter, sina Simon at Morgan, ay matalim na tumingin kay Jeric, na W. Sa hangin. Ikaw ba si Lord Dragon, ang pinuno ng motley crew na ito? Naiinis na tanong ni Simon kay Jeric. Sabi ni Jeric, ang Dragon Sect ay hindi motley crew. Papalitan ng ating Dragon Sect ang Cloud Sea Sect, at magiging pinakamalaking sekta sa gitnang rehiyon. Nang marinig ito, itinaas nina Simon at Morgan ang kanilang mga ulo at tumawa. Ang iyong motley crew ay maaari lamang takutin ng maliliit na bata. Dragon Sect. Lord Dragon. Hindi mo mapapalitan ng Cloud Sea Sect kahit sa loob ng 10,000 taon. Walang pakialam si Jeric sa kanilang pangungutya at sinabing, hindi aabutin ng 10,000 taon para palitan ng Dragon Sect ang Cloud Sea Sect. Sapat na ang ilang araw. Nang marinig ito, galit na galit sina Simon, Morgan, at lahat ng first-rate martialists ng Cloud Sea Sect. Pangatlong matanda at pang-apat na matanda, huwag makipag-usap sa kanya nang walang kaparirikan. Pilayan mo muna itong kalokohang Lord Dragon, at pagkatapos ay linisin ang Dragon Sect at tumahimik silang lahat. Sa oras na ito, malamig at naiinip na sabi ni Jeremy. Sumagot sina Simon at Morgan kay Jeremy, Opo, sir. Pagkatapos, agad na kumislap ang kanilang mga mata na may intensyong pumatay. Bigla silang lumipad at inatake si Jeric, na nasa erebang. Bang! Umalangaw-ngaw ang tunog ng nakabasag lupa na hampas ng palad. Kasunod nito, umalangaw-ngaw ang 2 malungkot na hiyawan. Si Simon at Morgan ay nagdura ng dugo at lumipad na parang sirang ragdoll. Sa isang malakas na putok, nahulog sila ng husto sa plaza. Nang bumagsak sila, binasag ng malaking puwersa ang mga tiles sa sahig. Sa kabilang banda, sina Simon at Morgan, na nahulog sa lupa ay lubhang nasugatan at walang malay. Nang makita ito, kapwa ang mga tao ng Cloud Sea Sect at ang Dragon Sect ay napabuntong hininga at hindi maipaliwanag na nagulat. Kabanata 467. Ang 2 presbyter ng Cloud Sea Sect, na nakakatakot na malalakas na first-class martialists, ay malubhang nasugatan tulad ng Bukod dito, walang nakakita kung paano kumilos si Jeric. Nakita na lang nila na pagkatapos sumigaw ang 2 presbyter, tumalsik sila ng isang subo ng dugo at saka bumagsak sa lupa. Masasabing vulnerable ang 2 presbyter ng Cloud Sea Sect sa harap ni Jeric. Kahit noong first-class martialists pa sila. Ilang tao ang maaaring maging isang first-class na Marty Alis. Mahirap para sa isang ordinaryong master na maging isang first-class martialism. Gayunpaman, pagkatapos na makita ang laban ni Jeric, nadama ng lahat na ang isang first-class Marty Alis ay wala. Wala pang 1 o 2 segundo ang itinagal para sa 2 presbyter ng Cloud Sea Sect, na parehong mga first-class martialists, upang matamba sa lupa. Napakabilis nito kaya hindi ito nakita ng mga tao.
Pero ikinagulat din ng lahat. Maging si Jeremy, ang Grand Elder ng Cloud-C sect, ay inisip na may nakikita siya. Gayunpaman, pagkatapos kuskusin ang kanyang mga mata at tingnan muli, nalaman niyang nakahiga pa rin sina Simon at Morgan na walang malay sa sirang lupa. Lahat ng ito ay totoo. Matalim niyang tinignan si Jerick na nasa ere. Alam niyang minamaliit niya si Jerick. Sina Simon at Morgan ay parehong baguhan na first-class martialists. Gayunpaman, sila ay malubhang nasugatan ni Jerick sa isang iglap. Nangangahulugan ito na malamang na mas malakas si Jerick kaysa sa isang baguhan na first-class martialist. Baka kaparehas pa niya ang isang elite na first-class martialist. Tumangala si Jeremy kay Jerick at malamig na sinabi, "So, isa kang first-class martialist. Napagkamalan kita. Sige, ipaglalaban kita." Nang matapos siyang magsalita, bumangon ang hangin mula sa ibabaw ng kanyang katawan. Isang nakakatakot na aura ng isang first-class martialist ang sumambulat. Ang mga tao sa paligid ay maaaring makaramdam ng walang katapusang layunin ng pagpatay na nagmumula kay Jeremy. Ang mga pinuno ng Dragon Sect ay mukhang nag-aalala. Makapangyarihan si Akhaw Jerick. Si Jeremy ay napakalakas din. Hindi nila maiwasang mag-alala kay Jerick. Sa sandaling ito, kumikislap si Jeremy na parang kidlat. Bigla niyang inatake si Jerick na nasa ere. Parang napyunit bigla ang hangin. Kabanata 468. Gayunpaman, matigas na sinabi ni Jeremy, "Kahit anong sabihin mo, hindi ko ibibigay ang lahat ng pag-aari ng pamilya Laurier." Sabi ni Jerick, "Hindi ko pinag-uusapan ngayon ang mga asset. Gusto ko lang itanong sa'yo ito. Hindi ba ikaw ang Grand Elder ng Cloud-C sect? Mas mabuting hayaan kang hikayatin ang Cloud-C sect, at para sa iyong pangunguna na pangunahan ang lahat ng iyong mga tao na sumuko sa Dragon Sect." Mula noon, ang Cloud-C sect ay isasama sa Dragon Sect, na kontrolado ng Dragon Sect at mananatiling tapat sa Dragon Sect. Sa hinaharap, walang Cloud-C sect sa gitnang rehiyon, kundi ang Dragon Sect lang. Nang marinig ang sinabi ni Jerick, lahat ng tao sa Dragon Sect, mula sa mga pinuno hanggang sa mga apprentice master ng Dragon Sect ay hindi maipaliwanag na nasa sabik. Lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw, "Mabuhay ang Panginoong Dragon!" Oo, sakupin ang Cloud-C sect. Ang Dragon Sect ay pinag-isa ang mundo ng martial arts sa gitnang rehiyon. Bigla na lang, ang mga tao ng Dragon Sect ay nasa sabik at nagpalakpakan. Sa sobrang galit ni Jeremy ay muntik na siyang mawalan ng malay. Hindi lang gusto ni Jerick ang ari-arian at kayamanan ng pamilya Laurier, ngunit gusto rin niyang hikayatin niya ang Cloud-C sect na sumuko. Naisip ni Jeremy, "Nababaliw na ako. Bobo ba si Lord Dragon? Gusto niyang hikayatin ko ang aking mga tao na sumuko at maging tapat sa Dragon Sect. Makinig ka, itim na agila. Patayin mo na ako. Ang Cloud-C sect ay ang aking angkan at isang hindi magagapi na sekta. Imposibleng talunin ninyo ang Cloud-C sect. Kahit patayin mo ako, tatay ko, ipaghihiganti ako ng pinuno ng sekta. Hintayin mo na lang ang walang awan na pagpatay sa tatay ko." Galit na sigaw ni Jeremy kay Jerick na may mabangis na tingin sa mga mata. Sa oras na ito, hindi na nakatiis si Spencer. Agad siyang pumunta sa harapan at tinapakan si Jeremy. Parang nakatapak ng aso. Matalim na tiningnan ni Spencer si Jeremy, na naapakan sa ilalim ng kanyang mga paa, at sinabing, "Jeremy, matigas pa rin ang ulo mo kahit na malapit ka ng mamatay." Ang mga tao ng Cloud-C sect ay natalo na ni Lord Dragon, at ang iyong mga tauhan ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Ito ba ang tinatawag mong Invincible Cloud-C sect? Kung talagang napakakapangyarihan mo, bakit mo ako tinatapakan ngayon? Gustong tanggalin ni Jeremy ang mga sapatos na tumatak sa kanyang mukha, ngunit napakalakas ni Spencer sa kanyang mga paa. Medyo na-distort ang mukha ni Fleece dahil sa stomp. Hindi niya talaga maalis si Spencer. Kabanata 469. Sa oras na ito, gusto niyang alisin ang kanyang panloob na mana upang labanan ang kahihiyan ng Spencer. Ngunit nang gawin niya iyon, nalaman niyang walang bakas ng panloob na mana sa kanyang katawan. Nagulat ito kay Jeremy. Paano ito naging posible?
Isa siyang elite na first-class Marty A-list. Kahit na siya ay malubhang nasugatan ni Jerick, imposible para sa kanya na hindi makaramdam ng bakas ng panloob na mana sa loob niya. Hindi na kailangang pagdudahan ito. Oo, ang iyong martial arts ability ay inalis ko na, at this moment, Jerick said above. Kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Jeremy at tumingin kay Jerick na parang gusto siyang kainin ng buhay. Papatayin kita, Black Eagle. Gayunpaman, kumilos si Jerick na parang hindi niya narinig si Jeremy. Tumingin siya kay Jeremy at sinabing, dalawang bagay lang ang sinabi ko sa iyo. Ibigay ang ari-arian ng pamilya Laurier at hikayatin ang Cloud Sea Sect na sumuko sa amin. Ano sa tingin mo? Si Jeremy ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, itim na agila, hindi ka magtagumpay sa iyong pagsasabuatan. Hintayin mo na lang ang paghihiganti ng tatay ko. Ginawa ni Jerick. Hindi mo naman siguro iniisip na hindi ko kayang kunin ang negosyo ng pamilya Laurier at talunin ang Cloud Sea Sect dahil lang hindi ka sumasang-ayon, di ba? Ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo ang dalawang bagay na ito ay hindi para magmakaawa para sa kanila, ngunit para bigyan ng pagkakataon ang pamilya Laurier at Sect na maging tapat sa Dragon Sect. Cloud Sea. Dahil ayaw mo, kaya ko ring gawin ito sa sarili ko. Pagkasabi noon ay hindi na tumingin si Jerick kay Jeremy sa lupa. Sa halip, sinabi niya kay Spencer, Mr. Lloyd, seryoso ba ang iyong pinsala? Ang mga ulo at bise-ulo ay umiling lahat kay Jerick. Lord Dragon, ayos lang kami. Bagamat lahat sila ay nasugatan, hindi sila nakamamatay na pinsala. Tumango si Jerick. Dahil maayos kayong lahat, ibagsak natin ang pamilya Laurier ng sabay-sabay ngayon. Nang marinig ito, mukhang nasa sabik si Spencer at ang iba pang mga ulo. Siyempre, masasabi nilang ganap na sisirain ni Jerick ang pamilya Laurier ngayon. Panginoong Dragon, handa kaming sundan ka para lipulin ang pamilya Laurier. Sabay-sabay na sabi ng lahat ng ulo kay Jerick. Bueno, pumunta tayo sa Laurier Manor ngayon. Sabi ni Sylmore. Oo, Panginoong Dragon. Makalipas ang mahigit 10 minuto, mahigit 10 helicopter ang lumipad palayo sa Dragon Tiger Peak. Sa Laurier Manor sa Zelok City. Sa sala ng villa, biglang tumayo si Patrick mula sa sofa. Tiningnan niya ang grupo ng mga nakakaawa na mukhang master at 12-dosenang first-rate martialists ng Cloud Sea Sect na tumakas pabalik. Nagulat siya at nagalit. Anong sabi mo? Ang aking ama at dalawang presbyter ay natalo ni Lord Dragon ng Dragon Sect at nakulong sa Dragon Tiger Peak. Ang mga first-rate na martialists na nagkagulo sa sala ay ang mga nakatakas mula sa Dragon Tiger Peak. Pagbalik nila, sinabi nila kay Patrick na natalo ni Jerick si Jeremy at ang dalawa pang presbyter. Siyempre, hindi naman nila sinabi na papasukin nila si Jeremy sa lunch. Natural na nabigla si Patrick nang malaman niyang natrap ang kanyang ama sa Dragon Tiger Peak. Sinabi ng pinuno ng mga first-rate martialists kay Patrick, Mr. Laurier, mangyaring humanap ng paraan para iligtas si Jeremy. Kung hindi, malalagay sa panganib si Jeremy. Patrick said with a sparkle in his eyes, kumbaga sa lolo ko lang ako hihingi ng tulong. Pagkatapos noon, inilabas ni Patrick ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang pangalawang elder na nagbabantay sa Cloud Sea Sect. Sa loob ng palasyo sa Clouds Peak. Sumimangot si Harold at mataimtim na tumingin sa pangalawang elder ng Cloud Sea Sect. Sean, sinabi mo na sina Jeremy, Simon, at Morgan ay natalo lahat ng alyansa ng Dragon Tiger Hall, ng Seven Star Sect at lahat ng iba pang sekta. Sinabi sa akin ni Patrick sa telepono na ang tatlong presbyter ay natalo ni Black Eagle, ang pinuno ng Dragon Sect. Na nag-aangkin na si Lord Dragon. Mukhang nag-aalala si Sean. Hindi siya makapaniwala na ang tatlong presbyter ng Cloud Sea Sect ay natalo ng isang alyansang tulad nito na sa tingin niya ay walang anumang banta. Ani Harold with a sparkle in his eyes, mukhang malakas ang background ng Black Eagle. Dapat mayroong isang pambihirang puwersa sa likod niya. Mukhang nakatagpo na ng totoong malakas na kalaban ang Cloud Sea Sect sa pagkakataong ito. Tumingin si Sean kay Harold at nagtanong, kung ganoon, Mr. Harold,
sa tingin mo ba dapat nating iulat sa ulo kung ano ang nangyari sa ating Cloud Sea sect? Itinaas ni Harold ang kanyang kamay para pigilan siya at sinabing, hindi, ngayon ang ating ulo ay nasa kritikal na sandali ng pag-iisa. Hindi natin siya may istorbo. Kung hindi, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sumagot si Sean, oo, Mr. Harold. Mr. Harold, paano natin mailigtas ang 3 presbyter ngayon? At saka, tumawag si Patrick at sinabing labis siyang nag-aalala na baka atakihin ng mga taga-Dragon Sect ang pamilya Laurier. Nag-isip sandali si Harold at sinabing, Sean, hilingin mo kay Patrick na bumalik muna sa punong tanggapan ng pamilya Laurier sa Riverrun. Hilingin sa kanya na pansamantalang magtago mula sa Black Eagle, at iligtas si Jeremy at ang iba pa. Gayun din, ang usapin ng pakikitungo sa Black Eagle ay maaari lamang maghintay hanggang ang ulo ay lumabas sa pag-iisa. Tumango si Sean. Sige, tatawagan ko si Patrick. Pagkatapos noon, nilabas ni Sean ang phone niya at tatawag na sana. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita ang caller ID, hindi maiwasan ni Sean na sumimangot. Si Patrick na naman. Kabanata 470. Sinagot ni Sean ang tawag. Hello, Patrick. Ano ang mali? May balita, pangalawang matanda. Ang mga tao ng Dragon Sect ay nakarating na sa Laurier Manor sakay ng helicopter. Nag-aalalang sabi ni Patrick sa telepono. Nagulat si Sean, ano? Sinalakay ng mga tao ng Dragon Sect ang Laurier Manor. Ikalawang elder, halika at iligtas mo ako. Humingi ng tulong si Patrick. Patrick, Mr. Harold and I have to guard the Cloud Sea Seat and we can't live. Kailangan mo ring tumakas ng mabilis at bumalik. Sa punong tanggapan ng pamilya Laurier sa Riverrun, o bumalik sa Cloud Sea Sect, sabi ni Sean. Masyadong malayo para bumalik sa Riviera, pangalawang elder. Makakarating lang muna tayo sa Cloud Sea Sect. Well, okay lang, magpapadala ako ng 20 first-rate marshalists para sunduin ka sa Zelok City sakay ng helicopter. Okay, pangalawang elder, sunduin mo ako sa City Square ng Zelok City. Hihintayin kita doon. Pagkasabi niyon ay ibinaba ni Patrick ang telepono na parang may emergency. Dalawang magkasunod na sinabi ni Sean, ngunit walang sumasagot, binaba niya ang tawag. Pagkatapos, sumimangot siya, tumingin kay Harold, at sinabing, Mr. Harold, masamang balita. Ang mga tao ng Dragon Sect ay nagsimulang salakayin ang Laurier Manor sa Zelok City. Sabi ni Harold, narinig ko ang sinabi mo kay Patrick. Magmadali at ipadala ang mga master upang kunin siya sa Zelok City sa pamamagitan ng helicopter. Sabi ni Sean, oo, Mr. Harold. Aayusin ko agad. With that, mabilis na umalis si Sean sa hall. Pagkalipas ng ilang minuto, 2 helicopter ang lumipad mula sa Cloud Sea Peak at lumipad patungong Zelok City sa Dragon Roost. Sa Laurier Manor sa Zelok City. Mahigit 100 helicopter ang dumaong sa damuhan. Sa sandaling mabuksan ang pinto ng cabin, sunod-sunod na tumalon ang mga master ng Dragon Sect mula sa eroplano. Si Jeric at ang mga pangunahing miyembro ng Dragon Sect, tulad nina Spencer, Victor, at Troy, ay sunod-sunod ding bumaba sa helicopter. Sa Manor, ang mga master ng pamilya Laurier ay sumugod upang salakayin si Jeric at ang iba pang miyembro ng Dragon Sect. Mahigit sa 70 masters ng pamilya Laurier ang sumugod na parang tubig. Itinaas ni Jeric ang kanyang kamay at pinalo gamit ang kanyang palad. Ito ay hamampas na parang rumaragas ang alon. Dumagundong. Marahas na nag-vibrate ang hangin. Ang mga Panginoon mula sa pamilyang Laurier, na sumugod, ay natangay ng isang kumpas ng kanyang palad. Sa ilalim ng nakakatakot na mga alon, sinasabi nila sa lupa o tinamaan ang mga dingding ng vilya. Bang-bang! Patuloy na umalangaw-ngaw ang tunog ng pagdurog nila sa mga batong ledrilyo sa lupa at pagsira sa mga dingding ng vilya. Halos 70 masters ng pamilya Laurier ang halos agad na nawalan ng kakayahang lumaban. Nang makitang nakipag-usap si Jeric sa napakaraming master ng pamilya Laurier sa isang simpleng hakbang, ang daang masters mula sa Dragon Sect na sumama sa kanya ay natulala. Ito ay sadyang napakabigat.
Tumingin si Jeric sa lahat ng mga master ng Dragon Sect at sinabing, palibutan ang Laurier Manor. Ang lahat ng mga tao ng Dragon Sect ay natauhan at nagkakaisa. Oo, Panginoong Dragon. Pagkatapos, ang lahat ng mga master ng Dragon Sect ay sumugod sa ilang mga vilya sa Manor. Sa oras na ito, sa ikalawang palapag ng isa sa mga huway ng kanyang pamilya. Bakas sa mukha niya ang takot. Mga vilya, nakita ni Patrick sa bintana na natalo ni Jeric ang mga masters. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naging bihag ng Dragon Sect ang kanyang ama at ang dalawang presbyter ng Cloudsea Sect. Si Jeric ay nakakatakot na parang halimaw. Pagkatapos, mabilis na umalis si Patrick sa ikalawang palapag at pumunta sa unang palapag. Mga 40 first-rate martialists ng Cloudsea Sect ang makikitang naghihintay na balisang naghihintay sa sala. Pagkababa ni Patrick, sinabi niya sa mga martialists na ito, mga lalaki, harangan ninyo ang mga tao ng Dragon Sect para sa akin. Ang pangalawang elder ng Cloudsea Sect ay nagpadala ng mga master para tulungan tayo. Pagkatapos noon, sumugod si Patrick sa isang kwarto, anuman ang tugon ng mga first-rate martialists na ito ng Cloudsea Sect. Pagkapasok sa kwarto, agad na sinara ni Patrick ang pinto at pumasok sa loob. 3 beses niyang tinapakan ang tile sa sulok ng kwarto. Ang tile ng 1 metro kwadrado ay biglang bumukas, at isang lihim na daanan ang lumitaw sa ibaba. Matapos makapasok sa lihim na daanan, may mga hagdan, at ang mga dingding ay nilagyan ng mga ilaw. Sa ilalim ng liwanag, isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa ay halos 2 metro ang taas at 40 pulgada ang lapad. Dumating sa view. Oo, ang lihim na daanang ito sa ilalim ng lupa ay lihim na itinayo ng pamilya Laurier noong itinayo ang manor. Ginamit ito ng pamilya Laurier para makatakas sa isang emergency. Ang lihim na daanan na ito ay humantong sa isang vilya na daan-daang metro ang layo mula sa manor. Pagdating sa kabilang vilya na malayo, ligtas nang makapagmaneho si Patrick. Mabilis na pumasok si Patrick sa underground secret passage at itinulak pabalik sa lupa ang mga tile. Sa ilalim ng tile ay talagang isang steel plate, isang mekanismo sa pasukan ng sekreto. Pagkatapos, daanan. Itinulak ito pabalik sa lupa, mahirap hanapin ang pasukan ng lihim na daanan sa labas. Sa sandaling ito, sa sala ng vilya, ang 40 first-rate na martialists ng Cloudsea Sect ay nanatiling tahimik pagkatapos pumasok si Patrick sa silid. Kabanata 380. Agad namang may nagbukas ng pinto at pumasok, buti na lang wala na si Patrick. Mister, nakatakas si Laurier. Tumakbo din tayo. Sunod-sunod na sinabi ng lahat ng first-rate martialists ng Cloudsea Sect nang hindi nila nakita si Patrick kahit saan. Natakot sila ni Jeric sa labas nang sundan nila si Jeremy at ang 2 pang presbyter sa Dragon Sect. Ngayong pinangunahan na ni Jeric ang mga masters ng Dragon Sect na salakayin ang Laurier Manor, nagpanik na sila. Gayunpaman, dahil hindi sinabi ni Patrick na maaari silang tumakas at makatakas, hindi sila nang ahas na gawin ito. Nang makitang nakatakas si Patrick, ayaw na nilang manatili at lumaban sa mga tao ng Dragon Sect. Sa isang pinag-isang dagandong, ang lahat ng mga first-rate na martialists ay tumakas mula sa vilya ng sunod-sunod. Ang mga master ng Dragon Sect ay nakapalibot sa kanila habang sila ay tumakas. Pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang nangyari. 12 ng mga first-rate na martialists ng Cloudsea Sect ang nang-ahas na hindi lumaban sa karamihan ng mga masters ng Dragon Sect, na karamihan ay internal force martialists. Lahat sila ay umiwas, umaasang makatakas sa Laurier Manor sa lalong madaling panahon. Kahit na ang mga master na ito ay hindi nang ahas na lumaban sa master mula sa Dragon Sect dahil sa takot na atakihin ni Jeric, hindi mapigilan ng master ng Dragon Sect ang pagtakas ng master ng Cloudsea Sect. Hindi nagtagal, nakatakas ang lahat ng mga first-rate manialis ng Cloudsea Sect. Lord Dragon, habulin ba natin sila? Tumingin si Spencer kay Jeric at nagtanong habang pinapanood ang mga first-rate martialists ng Cloudsea Sect na tumakas. Sabi ni Jeric, hindi na kailangan. Lahat sila ay mga taunang sundalo na natatakot sa kanilang mga talino.
Pagkatapos, itinuro ni Jeric ang isang vilya na daan-daang metro ang layo mula sa manor at sinabing, "Tere doon." Nakita ko si Patrick na tumakas doon. Bagamat hindi nakita nina Spencer, Victor, at ng iba pang mga pinuno nang tumakas si Patrick sa vilya, hindi nila pinagdudahan ang ginawa ni Jeric. Mga salita. Sa kanilang opinyon, malamang na hindi nila napansin na nakatakas si Patrick at ito ay natuklasan ni Jeric, na nasa mataas na alerto. Kaya't sumagot sila, "Oo, Panginoong Dragon." Pagkatapos, sa pangunguna ni Jeric, mabilis na lumipad sina Spencer, Troy at ang iba pa papunta sa vilya na daan-daang metro ang layo mula sa manor. Sa isang vilya na daan-daang metro ang layo mula sa manor, may isang tile na halos 1 metro kwadrado ang biglang bumukas sa lupa ng isang kwarto. Pagkatapos mabuksan ang tile, may underground secret passage sa loob. Lumabas si Patrick sa secret passage. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya sa lihim na daanan, ang pinto ay sinipa ng malakas. Lumipad ang pinto papunta kay Patrick. Nagulat si Patrick at agad na umiwas. Sa isang malakas na kalabog, binasag ng pinto ang pasukan ng lihim na daanan. Kasabay nito, isang figure ang sumugod mula sa labas. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat, at mabilis niyang hinaranggan ang ilang acupoints kay Patrick. Hindi makagalaw si Pat,